Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pagtataksil? Ako po si Orange at ito ang Orange Audio. Halina't pakinggan natin ang mga lihim na bumabalot sa isang magarbong kasalan. Sabi nila, ang kasal daw ang simula ng walang hanggang pag-iibigan. Pero paano kung sa unang gabi pa lang, sa mismong salo-salo ng inyong pag-iisang dibdib, ay matuklasan mong ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan? Paano kung ang lalaking pinangakuan mo ng habambuhay ay siya palang wawasak sa'yo sa paraang hindi mo inaasahan? Napakagaling mong umarte, anak. Bilib talaga ako. Ang boses na yon, pamilyar, malambing, pero may kakaibang lamig. Boses ni Victoria, ang biyena ni Leah. Ma, please, huwag dito, sagot ng isang lalaki. Ang boses na yon, ang boses na ilang oras lang ang nakalipas, ay nangako sa kanya ng habambuhay sa harap ng dambana. Ang boses ni Adrian, ang asawa niya. Nakatayo si Leah sa isang madilim na sulok ng hardin, sa likod ng malalagong halaman, kung saan siya nagtungo para lang sandaling makahinga mula sa magarbong salo-salo. Gusto niya lang sanang damhin ang simoy ng gabi, hawak ang kopita ng champagne, habang ninanamnam ang bawat segundo ng pinakamasayang araw ng buhay niya. Pero ang narinig niya, hindi niya dapat narinig. Wag dito, Adrian. Ito ang perfect na pagkakataon. Narinig niyang sabi ulit ni Victoria, may diin sa bawat salita. Tingnan mo siya. Lasing sa pag-ibig. Inosente. Wala pang alam sa mundo. Isang pirma lang niya ang kailangan nating bukas. Just one signature on the guardianship papers at lahat ng pinaghirapan ng mga Santos ay mapupunta sa pamilya Villamor. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Leah. Ang salitang pirma, guardianship, mapupunta sa atin. Hindi ba ito masyadong mabilis? May pag-aalinlangan sa boses ni Adrian. Kakasabi ko lang sa kanya na mahal ko siya. Isang tawa ang isinagot ni Victoria. Isang tawang hindi masaya, kundi mapanghusga. At naniwala naman siya, hindi ba? Iyon ang importante. This is for us, Adrian. For our future. Matagal na nating plano ito. Ang kopitang hawak ni Leah ay biglang nanlamig. O baka ang mga kamay niya ang nanlamig. Ang buo niyang katawan. Ang maganda niyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay parang naging isang mabigat na baluti na gumigipit sa kanyang paghinga. Ang ingay ng kasiyahan mula sa reception hall, ang tugtugin, ang tawanan ng mga bisita, lahat ay parang humina at naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang tanging malinaw ay ang tibok ng sarili niyang puso. Dumadagundong, masakit. Kanina lang, hinahalikan siya ni Adrian. Ibunulong nito sa kanya, "You are the most beautiful thing that has ever happened to me, Leah. I am the luckiest man alive." Naniwala siya. Ang bawat salita, ang bawat ngiti, ang bawat haplos. Ngayon, ang mga alaala na yon ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang puso. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang malaking pag-arte. Bakit? Saan siya nagkamali? Ang tanging ginawa niya ay magmahal ng buong buo. Narinig niya ang mahinang pag-uusap ulit, palayo na ang mga yabag. "All right, ma, gagawin ko," sabi ni Adrian. Ang boses ay pinal na. Para sa pamilya. Nanghina ang mga tuhod ni Leah. Napasandal siya sa pader na bato sa kanyang likuran. Pilit na pinipigilan ng isang hikbing gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag na pabalik, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang hindi niya namalayang pumatak at pilit na inayos ang kanyang sarili. Mula sa dilim, lumabas ang isang pamilyar na anino, ang anino ng kanyang asawa. Ngumiti si Adrian nang makita siya. Ang parehong nangiti na nagpatunaw sa puso niya noon.
Pero ngayon, parang lason na kumakalat sa buo niyang sistema. "There you are, my love," malambing na sabi ni Adrian, hindi alam ang bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. "Kanina pa kita hinahanap." Nakatitig lang si Leah sa kanya, ang mga mata ay blangko, habang ang isip ay sumisigaw. Paano niya haharapin ang lalaking ito? Paano siya ngingiti, pabalik matapos marinig ang lahat? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, kaya't dali-dali niya itong itinago sa kanyang likuran, sa mga kulubot ng kanyang mamahaling gown. Pilit siyang humugot ng hangin, ngumiti. Isang pekeng ngiti na parang babasag anumang sandali. "Adrian," sabi niya, at nagulat siya na hindi pumiyok ang kanyang boses. "Nandyan ka lang pala. Medyo nahilo lang ako sa dami ng tao. I just needed some air." Lumapit si Adrian at marahang hinawakan ang kanyang mga braso. "Are you okay, my love? Namumutla ka." Ang pag-aalala sa boses nito, sa mga mata nito, napakagaling. Isang premyadong aktor. Kung hindi lang niya narinig ang lahat, maniniwala siyang muli. "Pagod lang siguro," sagot ni Leah, umiiwas ng tingin. "Let's go back. Baka hinahanap na nila tayo." "Of course," sabi ni Adrian, at inakay siya pabalik sa ingay at liwanag ng reception. Ang bawat hawak nito sa kanyang baywang ay parang isang pagmarka, isang pag-angkin sa isang bagay na balak nitong nakawin. Ang sumunod na 2 oras ay ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Leah. Ngumiti siya sa mga bisita, nakipag-usap, nagpasalamat. Pero ang isip niya ay lumilipad. Ang bawat sulok ng marangyang venue ay parang isang malaking entablado, at siya ang bida sa isang trahedyang hindi pa niya alam kung paano tatapusin. Pag-uwi nila sa mansyon ng mga Villamor, sa kanilang bridal suite na pinuno ng mga bulaklak at regalo, doon nagsimula ang tunay na pagsubok. "Finally, alone with my beautiful wife," bulong ni Adrian, at niyakap siya mula sa likuran habang nakatingin sila sa salamin. Napapikit si Leah. Ang init ng katawan ni Adrian, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay ngayon parang apoy na nakapapaso. Gusto niyang kumawala, gusto niyang sumigaw, pero nanatili siyang hindi gumagalaw. "I love you so much, Leah," sabi pa nito, at sinimulang halikan ang kanyang leeg. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang humarap dito at inilagay ang kanyang daliri sa mga labi nito. "Pagod na pagod ako, Adrian. Can we just sleep? Bukas na lang." Ang mga salitang yon ay nagligtas sa kanya. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Adrian, pero agad din itong napalitan ng isang maunawaing ngiti. "Of course, my love. Sige na, magpalit ka na. You need to rest." Nakahinga ng maluwag si Leah. Habang nasa banyo siya, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang tanong ang umuulit-ulit sa kanyang isip. Paano ko ito gagawin? Paano ako mabubuhay sa kinabukasan? Habang nag-aalmusal, sinimulan na ni Victoria ang kanyang plano. "Leah, iha," sabi nito sa pinakamalambing na boses habang iniaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Samahan mo ako mamaya sa opisina. May ilang papeles lang tayong kailangang ayusin. Mga formalidad lang naman para sa guardianship, para masigurong protektado ka at ang mga ari-arian mo." Ang salitang guardianship ay parang alarmang umalingaw-ngaw sa isip ni Leah. Ito na iyon, ang bitag. Hinawakan niya ang kanyang sentido at bahagyang napapikit. Isang kilos na pinagpraktisan niya sa salamin kanina. "Naku, tita, pasensya na po. Ang sama po kasi talaga ng pakiramdam ko. Mula pa kagabi, kumikirot itong ulo ko. Siguro po epekto pa rin ng pagod sa kasal." Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Victoria, isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon nito bago muling ngumiti. "Ganoon ba? Oh, sige. Magpahinga ka na lang muna. We can do it tomorrow. Ang importante ay ang kalusugan mo."
Salamat po, tita, sagot ni Leah. Pilit na pinipigilan ang sariling makahinga ng maluwag. Nakalusot siya. Sa ngayon, nang makaalis na sina Victoria at Adrian, agad siyang pumanhik sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang burner phone na itinago ni Nanay Flor para sa kanya. Iisang numero lang ang nakasave doon. Mateo, sabi niya nang sagutin ang tawag. Leah, anong nangyari? May pag-aalala sa boses sa kabilang linya. Kailangan kita makausap. Ngayon na. Nagkita sila sa isang lugar na hinding-hindi maiisip ng mga Villamor. Isang maliit na karinderya sa kanto ng isang abalang kalye sa Maynila, ang Aling Rosias. Naamoy na amoy ang bagong lutong adobo. Dito sila madalas kumain ni Mateo nung mga simple pa ang buhay nila sa kolehiyo. Pagpasok ni Leah, suot ang simpleng bestida at malaking sunglasses. Nakita niya agad si Mateo sa isang dulo, nakatalikod sa pinto. Tumayo ito agad nang makita siya. Leah, sabi nito, at sa mga mata ni Mateo, wala siyang nakitang paghuhusga, kundi purong pag-aalala lang. Umupo ka. Ano yung gusto mong inumin? Tubig na lang, mahinang sagot ni Leah. Nang maihatid na ang kanilang order, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Leah. Ikinuwento niya ang lahat. Ang usapan sa hardin, ang mga salitang guardianship, plano, kasinungalingan. Habang nagsasalita siya, ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng halos 2 araw ay kusanang bumagsak. Ang maskara ng pagpapanggap ay tuluyan ng natanggal sa harap ng nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Hindi nagsalita si Mateo. Nakikinig lang ito. Ang panga ay tumitigas sa bawat detalyeng naririnig. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Nang matapos si Leah, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Mga walang hiya, mahinang sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay puno ng kinikimkim na galit. Tumingin ito sa kanya at nakita ni Leah ang apoy sa mga mata nito. Hindi ko hahayaang makuha nila ang para sa'yo, Leah. Hinding-hindi. Doon na tuluyang humagulgol si Leah, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Mayroon na siyang kakampi. May isang taong naniniwala sa kanya. Kumuha ng panyo si Mateo mula sa kanyang bulsa. Isang malinis at puting panyo. Inabot niya ito kay Leah. Punasan mo ang mga luha mo, sabi nito sa mas mahinahong boses. Simula ngayon, hindi ka na iiyak ng mag-isa. Laban nating dalawa ito. Ang simpleng gesture na yon, ang mga salitang yon, ang nagbigay kay Leah ng lakas na kailangan niya. Anong gagawin ko, Mateo? Pinapapirma na nila ako bukas, sabi ni Leah matapos kumalma. Hihingi ka ng oras, mabilis na sagot ni Mateo. Sabihin mo, bilang isang praktikal na desisyon, gusto mo munang basahin at pag-aralan ang mga dokumento kasama ang isang financial advisor. It's your right. Hindi sila makakatanggi diyan ng hindi nagmumukhang kahina-hinala. That will buy us time to plan our next move. Tumango si Leah. May plano na. Isang maliit na hakbang, pero isang hakbang pa rin paabante. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Biglang nagring ang telepono ni Leah. Ang personal phone niya. Nakita niya ang pangalan ni Adrian sa screen. Nagkatinginan sila ni Mateo bago niya ito sinagot. Hello, love, sabi ni Leah. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hi, my love. Nasaan ka? I called the house, sabi ni Nanay Flor. Umalis ka raw saglit, tanong ni Adrian. Oo. Namili lang ako ng ilang gamit sa mall. Pabalik na rin ako. Pagsisinungaling niya. Okay, ingat ka. By the way, huminto si Adrian at sa katahimikan ng linya, may narinig si Leah sa background, isang boses na pamilyar at malamig, ang boses ni Victoria. Huwag mo siyang masyadong higpitan. Narinig niyang bulong nito sa malayo. Baka makahalata. Nanigas si Leah sa kanyang kinauupuan.
Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang pinatay ng malamig na katotohanan. Nakabantay sila. Bawat kilos niya, sinusubaybayan nila. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang mahabang paghahanda sa gyera. Bawat kanto, bawat ilaw trapiko ay pagkakataon para sa isip ni Leah na ulit-ulitin ang kanyang mga linya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala na hindi siya maaaring magkamali. Ang kaunting pag-aalinlangan lang sa kanyang mga mata, ang bahagyang panginginig lang sa kanyang boses ay sapat na para mabisto siya. Pagpasok niya sa malaking pinto, naroon na si Victoria, naghihintay sa sala na parang isang reynang nag-aabang sa kanyang alipin. Nakangiti ito, pero hindi abot sa kanyang mga mata. "You're back, Iha. Nag-enjoy ka ba sa iyong pamimili?" May pahiwatig ng pang-uuyam sa boses nito. Ngumiti pabalik si Leah, isang ngangiting kalmado at matatag. "Opo, tita. Nakaka-relax din po pala." Lumapit siya at umupo sa silyang nasa tapat nito. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan para itago ang panginginig. "About the papers you mentioned earlier, tita." Agad na nagliwanag ang mukha ni Victoria. "Yes! Magaling at naalala mo. I have them right here." Kinuha nito ang isang mamahaling leather-bound folder mula sa mesang katabi nito. Ito na, ang oras ng katotohanan. Huminga ng malalim si Leah. "Pasensya na po, tita. Bago po ako pumirma sa kahit ano, I think it's just practical na ipareview ko muna po sa financial advisor ng pamilya namin para po sigurado tayong lahat." Ang ngiti sa mga labi ni Victoria ay nanigas. Hindi ito nawala, pero parang nagyelo. Ang mga mata nito ay bahagyang nanliit. "Financial advisor? Bakit, Iha? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sa amin ni Adrian? We are family." "Of course I trust you, tita." Mabilis na sagot ni Leah, pinapanatili ang lambing sa kanyang boses. "Pero turo po kasi sa akin ni Daddy noon, business is business. Kahit sa pamilya, it's just a formality, a practical step. Para po everything is clear. Ayaw ko po kasing maging pabigat sa inyo sa mga bagay na hindi ko naiintindihan." Ilang segundong katahimikan. Tinitimbang ni Victoria ang bawat salita ni Leah. Hinahanap ang anumang butas. Pero wala itong makita. Ang rason ni Leah ay lohikal at mahirap kontrahin. Sa wakas, isang pilit na tawa ang kumawala kay Victoria. "Of course, Iha. That's a very practical thought. Sige, take your time. Pag-aralan mo nang mabuti." Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay nagsasabing talo siya sa unang round na ito. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa hapunan, isinagawa ni Leah at Nanay Flor ang kanilang plano. "Naku, senyora, natapunan ko po ng kape ang sahig." Malakas na sabi ni Nanay Flor mula sa labas ng private office ni Victoria, sapat na para marinig ng lahat sa dining area. Agad na napatayo si Victoria, iritado. "Ano ka ba naman, Flor? Ang clumsy mo talaga." Dali-dali itong lumabas, kasunod ang iba pang mga kasambahay. Iyon na ang hudyat. Mabilis ngunit tahimik na pumasok si Leah sa loob ng opisina. Ang amoy ng mamahaling pabango at lumang libro ay sumalubong sa kanya. Dumadagundong ang puso niya sa kanyang dibdib. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang napakaliit na voice recorder, kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Sa ilalim ng malaking lamesa na gawa sa Nara, idinikit niya ito. Sa isang sulok na hindi madaling makita. 5 segundo. 7. 10. "Ayos na po, senyora. Nalinis na po." Narinig niyang sabi ni Nanay Flor sa labas. Dali-dali siyang lumabas ng opisina. Sakto sa pagpasok ni Victoria, pabalik sa dining hall, na bumubulong-bulong pa rin sa inis. Nagkasalubong ang tingin ni Leah at Nanay Flor sa pasilyo. Walang salitang namutawi. Isang tingin lang. Isang tingin ng pasasalamat, ng sabwatan, ng tapang. Sa sandaling iyon, alam ni Leah na mayroon siyang isang kakamping, hindi siya iiwan hanggang sa huli. Kinagabihan,
Sa kaligtasan ng kanyang silid, ikinabit ni Leah ang isang maliit na earphone sa kanyang telepono na konektado sa recorder. Pinakinggan niya ang mga tunog mula sa opisina ni Victoria. Karamihan ay katahimikan, tunog ng mga papel, pagtipa sa keyboard. Nang bigla, narinig niya ang boses ni Victoria. May kausap ito sa telepono. Yes, I understand the risk. Oh, malaking halaga. Pero sigurado yan. Hindi. Hindi malalaman ni Adrian ang tungkol dito. Basta't maayos ang usapan natin, Senator De Villa, walang magiging problema. Nanigas si Leah. Senator De Villa? Isang pamilyar na pangalan mula sa balita. Isang makapangyarihang politiko. Ano ang kinalaman niya sa mga Villamor? At anong malaking halaga ang pinag-uusapan nila? Ang plano para kunin ang kanyang yaman ay hindi lang pala simpleng kasakiman ng isang pamilya. Mas malaki pa rito, mas malalim, at mas mapanganib. Lumipas ang ilang araw ng mapanlinlang na kapayapaan. Pinag-aralan ni Mateo ang mga dokumento at nakumpirmang isa itong legal na bitag. Isang paraan para ilipat ang lahat ng voting rights ni Leah sa mga Villamor. Sa loob ng mansyon, si Leah ay patuloy sa kanyang pagpapanggap, habang sa gabi ay palihim siyang nakikinig sa mga usapan sa opisina ni Victoria, nag-iipon ng mga piraso ng palaisipan. Ang pagkakataon para sa susunod na atake ni Victoria ay dumating sa anyo ng isang formal na family dinner. Naroon ang ilang malalapit na kamag-anak ng mga Villamor, mga tiyahin at pinsan na sumusuri kay Leah mula ulo hanggang paa. Sa gitna ng masaganang hapunan, itinuon ni Victoria ang usapan sa kanya. Alam niyo ba? Simula ni Victoria, nakangiti sa lahat. Leah has this beautiful heirloom necklace. Pamana pa raw ng kanyang yumaong ina. I saw it once, napakaganda. Lahat ng mata ay napunta kay Leah. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Alam na niya kung saan patungo ito. I was thinking, Iha. Pagpapatuloy ni Victoria, ang boses ay tila pulot sa tamis. Since you are now a Villamor, a true part of our family, marahil ay panahon na para ang kwintas na yon ay maging simbolo ng pag-iisa ng ating mga pamilya. It would be an honor for me to wear it, bilang tanda ng pagtanggap ko sa'yo. Ang hiling ay nakabalot sa magagandang salita, pero ang kahulugan ay malinaw. Ibigay mo sa akin. Natahimik ang lahat sa paligid ng mga. Si Adrian ay napatingin sa kanya, may bahid ng pag-aalala sa muka. Huminga ng malalim si Leah. Ito ang unang pagkakataon na haharapin niya si Victoria sa harap ng ibang tao. I appreciate the sentiment, tita. Talaga po. Sagot niya, maingat sa bawat salita. Pero ang kwintas na po iyon. Ito na lang po ang natatanging alaala na iniwan sa akin ng mama. Suot niya po iyon sa lahat ng importanteng okasyon sa buhay niya. It's more than just jewelry to me. It's a part of her. Isang matatag, magalang, ngunit hindi natitinag na pagtanggi. Nagulat ang mga kaharap nila. Nagulat si Adrian, ngunit pinakagulat sa lahat ay si Victoria. Ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Malinaw na hindi niya inaasahan ang pagtutol mula sa manugang na akala niya ay kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Naiintindihan ko, sabi ni Victoria, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Isang napaka-sentimental na bagay nga pala. Ngunit ang tingin nito kay Leah ay nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Mabilis na natapos ang hapunan pagkatapos noon. Sa kanyang silid, kinuha ni Leah ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalatag sa ibabaw ng pulang velvet ay ang kwintas. Isa itong eleganteng kwintas na may malaking sapiro sa gitna, na pinalilibutan ng maliliit na diamante. Malamig ito sa kanyang palad, pero parang nagbibigay ng init sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Ang kanyang ina, nakangiti ng pagkatamis-tamis, suot-suot ang kwintas sa araw ng kasal nito. Niyakap ni Leah ang litrato at ang kwintas sa kanyang dibdib. Hindi ko sila hahayaang manalo, mama. Bulong niya sa hangin.
At ang mga luha ng pighati ay naging mga luha ng determinasyon. Ang kwintas ay hindi na lang isang alaala. Ito na ngayon ang simbolo ng kanyang laban. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto. Leah? Ang boses ni Adrian. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at itinago ang litrato. Pero huli na. Nakita siya nito. Yakap-yakap ang kwintas. Lumapit si Adrian at sa isang iglap, nakita ni Leah ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata nito. Awa at pagsisisi. Isang tunay na emosyon, hindi pag-arte. I'm sorry. Mahinang sabi nito, hindi dapat ganoon si Mama. Itinaas nito ang kanyang kamay. Akmang hahawakan ang kanyang pisngi. Akmang magbibigay ng isang tunay na aliw. Adrian, anong ginagawa mo rito? Ang matigas na boses ni Victoria ay pumutol sa sandali. Nakatayo ito sa may pinto. Ang mga mata ay matalim na nakatuon sa kanila. Ang awa at pagsisisi sa mga mata ni Adrian ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan. Napalitan ito ng pamilyar na pagkataranta at pag-iwas. Agad nitong ibinaba ang kanyang kamay. Tapos na ang hapunan. Bumalik ka na sa iyong mga bisita. Malamig na utos ni Victoria. Hindi nakatingin kay Leah, kundi diretso kay Adrian. At ikaw anak, sumunod ka sa akin sa opisina. Mayroon tayong dapat pag-usapan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Adrian. Ang bahagyang tapang na nakita ni Leah kanina ay parang bulang naglaho. Tumangulang ito sa ina, parang isang batang napagalitan, at sumunod, nang hindi man lang lumingon pabalik kay Leah. Naiwan si Leah sa gitna ng silid, yakap pa rin ang kwintas. Ang kaunting pag-asang sumilay sa kanyang puso ay muling namatay. Malinaw na malinaw kung sino ang may hawak ng tali. At si Adrian, sa kabila ng lahat, ay kusa pa ring nagpapatali. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang mga salita, ang mga tingin, ang mga hindi natapos na sandali, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Umaasang ang lamig nito ay magpapahupa sa nag-aalab niyang damdamin. Habang papalapit siya sa kusina, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng opisina ni Victoria at mula sa loob, narinig niya ang mga boses. Nagtataas, galit. Hindi ko maintindihan, Ma. Bakit kailangan mong gawin yon sa harap ng lahat? Boses ni Adrian, puno ng hinanakit. Pinagmukha mo siyang masama. Pinagmukha mo akong masama. Don't be naive, Adrian, sagot ni Victoria. Matigas at walang pasensya. I was testing her at nakita ko na. Hindi na siya ang inosenteng tupa na akala natin. May sungay na siya. Kailangan na nating bilisan ang plano. Plano? Ma, hindi ko na kaya. Narinig ni Leah na sabi ni Adrian, ang boses ay basag. Hindi ko na kayang tingnan si Leah sa mga mata gabi-gabi. Ang sakit. Ang sakit makita na nasasaktan siya. Isang sarkastikong tawa ang isinagot ni Victoria. Nasasaktan? Huwag mo akong patawanin, Adrian. Ang lahat ng ginagawa kong ito ay para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. O nakalimutan mo na? Nakalimutan mo na ba kung saan ka pupulutin kung hindi dahil sa akin? Isinugal ko ang lahat para sa'yo. At ito ang isusukli mo sa akin? Kaunting kahinaan dahil sa isang babae? Ang mga salitang isinugal ko ang lahat ay tumatak sa isip ni Leah. Isang sumbat, isang utang na loob na paulit-ulit na ipinapataw kay Adrian. Hindi ito kahinaan, Ma. Ito ay konsensya, sagot ni Adrian. Walang lugar ang konsensya sa mundong ito, anak, sabi ni Victoria. Ang boses ay biglang lumamig at naging mapanganib. Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Tuparin mo ang iyong parte. Dahil sa oras na talikuran mo ako, pareho tayong babagsak. Hindi na nakarinig ng sagot si Leah. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang puso ay mabigat.
Nakaramdam siya ng bahagyang awa para kay Adrian, isang lalaking nakakulong sa pagitan ng pag-ibig at obligasyon, ng konsensya at utang na loob. Ngunit ang awa ay mabilis na napalitan ng sakit. Ang sakit na dulot ng katotohanan sa huli, pinili pa rin ni Adrian ang landas ng panlilinlang. Ang pagiging biktima nito ay hindi nababawasan ang katotohanang siya pa rin ang naghahawak ng punyal na nakatarak sa kanyang likod. Hindi siya dapat magpadala sa emosyon. Kailangan niyang maging matatag. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya si Adrian na lumabas sa balkonahe sa ibaba. Mag-isa, may hawak na baso ng alak. Nakatingin ito sa kawalan. Ang anino nito ay malungkot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang perpektong larawan ng isang taong nakakulong sa sarili niyang kasalanan. Kinabukasan, nagkasalubong sila sa pasilyo. Mag-isa lang si Leah. Lumapit si Adrian. Ang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi mabasa ni Leah. "Leah," sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. "Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang." Huminto si Leah naghihintay. "Maniwala ka." Panimula nito, ang boses ay nanginginig. "May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko lang to dahil, Adrian, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap." Ang boses ni Victoria ay pumutol sa ere na parang isang matalim na kutsilyo. Papalapit ito sa kanila. May pekeng mamangiti sa mga labi. Ang anumang sasabihin ni Adrian ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang pinto ng katotohanan na akmang bubuksan nito ay muling isinara ng may puwersa. 2 linggo matapos ang insidente sa kwintas, nag-anyaya si Victoria ng isang maliit at eksklusibong hapunan sa mansyon. "Para mas makilala ka ng mga matatalik kong kaibigan," sabi nito kay Leah. Ang ngiti ay kasing perpekto ng mga perlas na suot nito sa leeg. Ngunit alam ni Leah na hindi ito isang simpleng handaan. Ito ay isang pagtatanghal, isang palabas, kung saan siya ang pangunahing tauhan na kailangang gumanap ng ayon sa script ng kanyang biyenan. Ang mga bisita ay 3 babaeng kasing edad ni Victoria, pawang mga mayayamang ginang na may mga matang mapanuri at mga ngiting hindi umaabot sa kanilang mga mata. Sa harap nila, si Leah ay ipinakilala ni Victoria bilang ang pinakamabait at pinakamagandang manugang sa buong mundo. "She's such a blessing to our family," sabi ni Victoria habang inaakbayan si Leah. "Ang anak kong si Adrian, he is so lucky." Puro papuri ang narinig ni Leah. Ngumingiti lang siya at magalang na tumatango. Habang nararamdaman ang bigat ng mga tingin mula sa isang partikular na bisita, si Senyora Evangelista, na palihim na bumubulong sa kanyang biyenan habang sinusulyapan siya. Ang hapunan ay isang mahabang dula ng pagkukunwari. Mga pekeng tawanan, mga kwentuhang walang laman, at mga papuring may nakatagong lason. Ginampanan ni Leah ang kanyang papel nang walang mali. Nang magpaalam siya sandali para gamitin ang powder room, isang pagkakataong nakita niyang perpekto para makahinga. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, bumukas ang pinto. Si Victoria, pumasok ito at tumayo sa kanyang tabi. Nakatingin din sa kanilang mga refleksyon sa malaking salamin. Ngumiti ito. "Magaling kang umarte, iha," mahinang sabi ni Victoria. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang boses nito, na kanina'y puno ng papuri, ay ngayon walang emosyon at malamig na parang yelo. "You fit the part perfectly." Hindi umimik si Leah. Nagpatuloy lang siya sa pagsuklay ng kanyang buhok. "Pero mag-ingat ka," pagpapatuloy ni Victoria. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang nangyari noong isang gabi tungkol sa kwintas, kalimutan mo nang mauulit pa yon. Alam nating pareho kung sino ang masusunod dito. Ito na, isang direktang babala, isang pagpapakita ng tunay na kapangyarihan." Ibinalik ni Leah ang suklay sa ibabaw ng marmol na lababo
Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang kanyang biyenan. Ngumiti rin siya. Isang ngangiting kalmado, matatag, at may kislap ng hamon sa kanyang mga mata. "Of course, tita," sagot niya. Ang boses ay magalang ngunit may diin. Respeto po ang pinakamahalaga sa isang pamiyaya. Sa isang iglap, nawala ang nangiti sa mukha ni Victoria. Ang isang kilay nito ay dahan-dahang tumaas. Isang senyales ng pagkabigla. Isang pagkilala na ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang maamong tupa na akala niya. Ang Leah na ito ay may tinatagong tapang. Bumalik sila sa hapagkainan na parang walang nangyari. Nang makaalis na ang mga bisita at ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, pumanhik si Leah sa kanyang silid. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagod at kaba. Umupo siya sa gilid ng kama, sa dilim, at niyakap ang kanyang sarili. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nag-vibrate ito, isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Kinakabahan niya itong binuksan. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit sapat na para manlamig ang buo niyang katawan. "Mag-ingat ka sa biyenan mo, hindi lang pera ang habol niyan." Paulit-ulit na binasa ni Leah ang mensahe hanggang sa halos masaulo na niya ang bawat letra. Hindi lang pera ang habol niyan. Kung hindi pera, ano pa? Kapangyarihan? Paghihiganti? Ang mga tanong ay bumuo ng isang madilim na ulap sa kanyang isipan. Kinabukasan, gamit ang parehong palusot na masama ang kanyang pakiramdam, muli siyang nakipagkita kay Mateo sa Aling Rosie's. Ipinakita niya rito ang text message. "This confirms it," sabi ni Mateo matapos basahin ang mensahe. Ang muka ay seryoso. Hindi ito simpleng pagnanakaw. May mas malalim na dahilan. "At may isa pa," sabi ni Leah, at ibinulong niya ang pangalang narinig niya mula sa recorder. Senator De Villa. Nakita ni Leah ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang simpleng pag-aalala ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. "Sigurado ka sa narinig mo?" "Oo, Mateo. Malinaw na malinaw." "Bigyan mo ako ng ilang araw," sabi ni Mateo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "May kailangan akong kumpirmahin. Sa ngayon, magpatuloy ka sa pag-iingat. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala." Ang sumunod na 3 araw ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog para kay Leah. Ngunit para kay Mateo, ito ay isang malalim na pagsisid sa maruming mundo ng mga Villamor. Nagbabad siya sa harap ng kanyang laptop, gumawa ng sunod-sunod na tawag sa kanyang mga koneksyon, at hinalungkat ang mga lumang files at public records. Sa ika-4 na araw, tumawag siya kay Leah. "Magkita tayo. Same place. May ipapakita ako sa'yo." Pagdating ni Leah sa karinderya, nakita niya si Mateo na may isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nagsalita. Binuksan lang nito ang folder at itinulak sa kanyang harapan. Naglalaman ito ng mga dokumento, mga business registration, mga titulo ng lupa, mga bank statement. Sa unang tingin, mukha lang silang ordinaryong mga papeles. "Anong mga ito?" tanong ni Leah. "Iyan ang mga tinatawag na ghost assets," paliwanag ni Mateo. "Mga kumpanya at ari-arian na nakapangalan sa mga dami, pero ang nag-iisang may kontrol ay si Victoria. Lahat ito hindi deklarado. Itinatago niya sa lahat, maging kay Adrian." Habang tinitingnan ni Leah ang mga pangalan ng kumpanya, isa ang pumukaw sa kanyang pansin. "Golden Sun Holdings?" "Bingo," sabi ni Mateo. "Ang kumpanyang yan. Meron itong record ng isang malaking transaksyon, 3 taon na ang nakalipas. Isang loan na inaprubahan ng isang government financial institution. At sino sa tingin mo ang chairman ng komite na nag-aproba ng loan na yon?" Tumingin si Leah kay Mateo. Ang puso ay nagsisimula ng bumilis. "Walang iba," sabi ni Mateo, "kundi ang noon ay congressman pa lang na si Senator De Villa."
Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa isip ni Leah. Ang pera, ang senador, ang sikreto. Ito na ang alas natin, Leah, sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang ngiti ng saya, kundi isang ngiti ng isang mangangaso na natagpuan na ang kahinaan ng kanyang puntirya. This is it. Ito na ang magpapabagsak sa kanya. Hindi lang sa pera, kundi sa batas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman ni Leah ay napalitan ng isang matinding kapangyarihan. Hindi na siya ang biktimang nagtatago sa dilim. Isa na siyang kalaban na may hawak na sandata. Umuwi si Leah sa mansyon, dala-dala ang kopya ng mga dokumento na inilagay ni Mateo sa isang simpleng brown folder. Puno ng bagong pag-asa ang kanyang dibdib. Pumanik siya sa kanyang silid at inilapag ang folder sa ibabaw ng kanyang study table habang kinukuha ang kanyang telepono para i-text si Nanay Flor. Sa sobrang pagka-excite niya, hindi niya narinig ang marahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Leah? Napalingon siya gulat. Si Adrian, nakatayo sa may pinto, may dalang isang tray na may tsa. Nag-aalala ako sa'yo, sabi nito. Hindi ka bumaba para magmeryenda, kaya dinalhan na kita. Salamat, nautal na sabi ni Leah. Inilapag ni Adrian ang tray sa isang maliit na mesa. Habang ginagawa niya ito, napadako ang kanyang tingin sa study table ni Leah. Sa ibabaw ng folder, nakita niya ang maliit na pangalan na nakasulat sa isang maliit na card na nakaipit dito, ang pangalan ng law firm ni Mateo. Kumunot ang noo ni Adrian. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay biglang nagbago. Wala yan. Mga luma lang na papeles. Mabilis na sagot ni Leah. Akmang kukunin ang folder. Pero mas mabilis si Adrian. Humakbang ito at kinuha ang folder bago pa man niya maabot. Binuksan niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Adrian habang binabasa ang mga pangalan ng kumpanya. Golden Sun Holdings. At sa ilalim nito, ang pangalan ng kanyang ina, Victoria Villamor. Tumingin siya kay Leah. Ang muka ay puno ng pagkalito, sakit, at suspetsa. Anong ibig sabihin nito, Leah? Ang tanong ni Adrian ay nakabitin sa hangin. Mabigat at puno ng akusasyon. Anong ibig sabihin nito, Leah? Sa isang iglap, lahat ng posibleng sagot ay dumaan sa isip ni Leah. Pagsisinungaling, pagtatanggol sa sarili, pagsisisi. Ngunit pinili niya ang isang landas na hindi inaasahan ni Adrian. Ang landas ng katotohanan. Isang katotohanang ibabalik niya mismo sa kanya. Kalmado niyang tinitigan ang kanyang asawa, diretso sa mga mata nitong naguguluhan. Hindi niya sinubukang agawin ang folder. Hindi siya nataranta. That's my question for you, Adrian. Mahinahon niyang sabi. Ano ang ibig sabihin niya? Niyan. Natigilan si Adrian. Anong sinasabi mo? Ikaw ang may hawak niyan. Galing yan sa abogado mo. Oo, pag-amin ni Leah. Pero ang mga pangalang nakasulat dyan, ang mga kumpanyang yan, hindi sa akin. Hindi ko nga alam na nag-e-exist ang mga yan hanggang ngayon. Humakbang siya palapit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tuklas na tapang. Adrian, sabi niya, ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Kilala mo ba talaga ang nanay mo? O kilala mo lang ang parte niya na gusto niyang ipakita sa'yo? Ang mga salita ay tumama kay Adrian na parang isang malakas na sampal. Napaatras ito na parang nasaktan. Anong pinagsasasabi mo? Don't you dare talk about my mother that way. Sinisiraan mo siya sa akin. Hindi ako ang naninira, Adrian. Giit ni Leah. Ang boses ay hindi tumataas. Nagtatanong lang ako. Dahil sa loob ng ilang linggo, nakatira ako sa bahay na, katabi ka. Pero pakiramdam ko, wala akong kilala sa inyo. Ikaw, mahal mo ba talaga ako? O isa lang din akong parte ng plano? Ang sakit sa tanong na yon ay totoo. At naramdaman yon ni Adrian.
nawala ang kanyang galit at napalitan ito ng isang pamilyar na itsura, ang pagkalito at pagdurusa. Tiningnan niya ang mga papel sa kanyang kamay, tapos ay tumingin siyang muli kay Leah. Ang mga mata niya ay parang mata ng isang taong nalulunod, naghahanap ng kahit anong kakapitan. Ito na ang sandaling hinintay ni Leah. Ang ginintuang sandali. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing salita. Nakita niya ang digmaan sa loob ni Adrian, ang giyera sa pagitan ng utang na loob sa isang ina at ang katotohanang unti-unting gumuguhit sa kanyang isipan. Ang lalaking mahal niya o inakala niyang mahal niya ay naroon pa rin sa isang lugar sa loob-loob nito. Nagpupumiglas. Walang sinabi si Adrian. Mahigpit niyang hinawakan ang folder, tumalikod, at mabilis na lumabas ng silid, iniwan si Leah na nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng kanilang pag-uusap. Sinundan niya ng tingin ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung saan ito pupunta, pero alam niyang may isang pader na gumuho sa pagitan nila. Dumiretso si Adrian sa opisina ng kanyang ina. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Nagulat si Victoria na nooy may kausap sa telepono. "I'll call you back." Mabilis nitong sabi at ibinaba ang telepono. "Adrian? What is the meaning of this?" Hindi sumagot si Adrian. Lumakad siya patungo sa mesa nito at ibinagsak ang folder sa ibabaw. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Ma," sabi ni Adrian. Ang boses ay garalgal. Ano ang Golden Sun Holdings? Ang mukha ni Victoria ay nanigas. Saglit itong natigilan bago muling naging kalmado, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Saan mo nakuha yan?" "Hindi yan ang tanong ko. Sagutin mo ako, ma. Ano to?" Sigaw ni Adrian. Tumayo si Victoria. Dahan-dahan itong lumakad paikot sa kanyang mesa hanggang sa kaharap na niya ang kanyang anak. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Isang kasinungalingan," malamig nitong sabi. "Paninira ng asawa mo para paghiwalayin tayo. Huwag mong isali si Leah dito. Ang pangalan mo ang nakasulat dito, ma. At naniniwala ka sa isang pirasong papel kaysa sa sarili mong ina?" Tanong ni Victoria. Ang boses ay tumataas. "Ang inang nagsakripisyo ng lahat para sa'yo?" Sa gitna ng galit at pagkalito ni Adrian, isang malakas na tunog ang pumunit sa tensyon. Isang sampal. Mabilis at malutong, dumapo ang palad ni Victoria sa pisngi ni Adrian. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, natulala si Adrian, hawak ang kanyang pisngi, hindi sa sakit, kundi sa pagkabigla. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. "Wala kang tiwala sa sarili mong ina?" Sigaw ni Victoria. Ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang sampal na yon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ito ang pisikal na sagot sa lahat ng tanong ni Adrian. Sa isang iglap, ang manipis na sinulid ng pagtitiwala na kumakapit pa sa kanya ay tuluyang naputol. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang kanyang ina, na ngayon ay humihingal sa galit at lumabas ng opisina. Hindi siya bumalik sa silid nila ni Leah. Dumiretso siya sa guest room, nilak ang pinto, at doon, sa dilim, hinarap niya ang mga demonyo ng katotohanan. Kinabukasan, isang malamig na pader ang namagitan sa pamilya Villamor. Hindi nag-uusap sina Victoria at Adrian. Si Leah naman ay nanatiling tahimik, isang mapagmasid na anino sa gitna ng kanilang digmaan. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. 2 linggo na lang bago ang ika-7 na kaarawan ni Victoria. Isang grand gala ang pinaplano, ang pinakamalaking social event ng taon para sa kanilang pamilya. Ito na ang perpektong entablado. Ito na ang pagkakataon. Kailangan natin ng isang bagay na makakapagbigay sa atin ng access sa kanya sa gabing iyon, sabi ni Leah kay Mateo sa kanilang susunod na pagkikita. Isang bagay na hindi niya aalisin sa katawan niya.
Kahit anong mangyari, nag-isip si Mateo, isang bagay na ipagmamalaki niyang isuot. At doon, sabay silang napatingin sa isa't isa, sabay nilang naisip ang sagot, ang kwintas. Nang gabing iyon, kinausap ni Leah si Adrian sa unang pagkakataon matapos ang kanilang paghaharap. Kumatok siya sa pinto ng guest room, pinagbuksan siya nito. Ang Adrian na nakita niya ay pagod, ang mga mata ay may maitim na bilog. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang isang malinaw na desisyon sa mukha nito. Leah, sabi lang nito. Malapit na ang birthday ng mama mo, panimula ni Leah. Ang boses ay kalmado. Naisip ko, marahil ay dapat kong ibigay sa kanya ang kwintas ni mama bilang regalo, bilang tanda ng kapayapaan. Tumingin si Adrian sa kanya, naguguluhan. Pero, akala ko ba? Pagod na ako sa gulo, Adrian, sabi ni Leah, at may bahid ng katotohanan sa kanyang mga salita. Gusto ko lang ng kapayapaan. Kinabukasan, sa harap ni Adrian, nilapitan ni Leah ang kanyang biyenan habang ito ay nagbabasa ng dyaryo sa sala. Tita, sabi ni Leah. Inilapag niya ang pamilyar na kahon na gawa sa kahoy sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Victoria mula sa kahon patungo kay Leah. May pagdududa sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong binuksan ang takip. Nang makita niya ang kumikinang na sapiro at mga diamante, isang ngiti ng tunay na tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Adrian na nakatayo sa di kalayuan at ang tingin niya ay nagsasabing, "See? I told you. Ako pa rin ang mananalo." Iha, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, sabi ni Victoria, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. This is the most wonderful gift. Salamat. Ang hindi niya alam, ang kwintas na yon ay dumaan muna sa isang eksperto sa teknolohiya na kakilala ni Mateo. Sa loob ng pinakamalaking diamante sa tabi ng sapiro, na maingat na binuksan at isinara muli, ay may naka-install na isang napakaliit ngunit napakalakas na listening device at GPS tracker, isang Trojan horse na gawa sa mga hiyas. Sa sumunod na 2 linggo, ang kwintas ay halos hindi na inalis ni Victoria. Ipinagmamalaki niya ito sa kanyang mga kaibigan, sa mga pagpupulong, bawat salita, bawat transaksyon, bawat lihim na tawag ay naririnig ni Leah at Mateo. Dumating na ang gabi ng Victoria's Grand 60th Birthday Gala. Ang buong alta sosyedad ng Maynila ay naroon. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga taong nakagayak, ng tunog ng orkestra at ng amoy ng mamahaling pabango. Sa gitna ng lahat, si Victoria ang reyna. Suot ang isang nagniningning na pulang gown at sa kanyang leeg, ang simbolo ng kanyang tagumpay, ang kwintas ni Leah. Nakatayo si Leah sa isang sulok, katabi si Adrian na tahimik. Hawak niya ang isang baso ng tubig, nanginginig ang kanyang kamay. Sa labas ng hotel, sa loob ng isang van na puno ng equipment, nakaupo si Mateo, hawak ang trigger. Nagsimula na ang programa. Tinawag na sa entablado ang may kaarawan para sa kanyang talumpati. Umakyat si Victoria sa entablado, sa gitna ng masigabong palakpakan. Ngumiti siya sa lahat, ang reyna sa kanyang kaharian. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tonight is not just about me. It's about family. Ito na, ang gabi ng katotohanan. Tonight is not just about me. Patuloy ni Victoria sa kanyang talumpati. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. It's about family. It's about love. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa mga biyayang natatanggap natin. Ang mga bisita ay masiglang pumalakpak. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier, si Victoria Villamor ay isang diyosa. Makapangyarihan, hindi matitinag. Sa isang sulok,
Naramdaman ni Leah ang panlalamig ng basong hawak niya. Katabi niya, si Adrian ay hindi kumikibo. Ang mga mata ay nakapako sa kanyang ina na parang naghihintay sa isang hindi maiiwasang katapusan. At bilang pasasalamat, sabi ni Victoria, ang aming pamilya ay naghanda ng isang maikling video presentation. Ito na ang hudyat. Sa van sa labas ng hotel, pinindot ni Mateo ang isang buton sa kanyang laptop. Sa loob ng ballroom, nagsimulang mag-dim ang mga ilaw. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa dalawang malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng entablado. Ngunit sa halip na isang masayang AVP, ang lumabas ay kadiliman. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Victoria. Napakagaling mong umarte, anak. Bilib talaga ako. Natahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Tumingin ang mga tao kay Victoria sa entablado, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Ang recording ay nagpatuloy. Ang boses naman ni Adrian, "Ma, please, wag dito. Wag dito." Adrian, ito ang perfect na pagkakataon. Tingnan mo siya. Lasing sa pag-ibig. Inosente. Isang pirma lang niya ang kailangan natin bukas. At lahat ng pinaghirapan ng mga Santos ay mapupunta sa pamilya Villamor. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong ballroom. Tumingin ang mga tao mula sa entablado, patungo kay Leah at Adrian sa kanilang table. Isinara ni Adrian ang kanyang mga mata, isang tahimik na pag-amin ng kasalanan. Si Leah naman ay nanatiling nakatayo, ang mukha ay kalmado, na parang isang manonood sa sarili niyang palabas. Bago pa man makabawi ang lahat sa kanilang pagkabigla, isa pang recording ang umere. Mas malinaw, mas malakas. Ang boses ni Victoria ulit, nakuha mula sa kwintas. Basta't maayos ang usapan natin, Senator De Villa, walang magiging problema. Ang kailangan ko lang ay mailipat ang mga pondo mula sa Golden Sun Holdings nang hindi napapansin ng gobyerno. Maliit na pabor lang para sa malaking tulong na ibibigay ko sa susunod na eleksyon. Ang pangalan ng senador ay parang bombang sumabog. Si Senator De Villa na nakaupo sa presidential table ay biglang namutla. Si Senyora Evangelista at ang iba pang mga kaibigan ni Victoria ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Nang matapos ang recording, walang pumalakpak. Walang nagsalita. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghanga ay ngayon puno na ng paghuhusga, pagkasuklam at awa. At sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Ang matinis na tunog ng isang kristal na kopita na bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Victoria at nabasag sa sahig ng entablado. Doon nagsimula ang gulo. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo. Kinuha ang kanilang mga telepono. Ang mga kaalyado ni Victoria, tulad ni Senator De Villa, ay mabilis at tahimik na naglakad palabas. Gustong takasan ang eskandalong sila mismo ay kasangkot. Naiwan si Victoria sa entablado, mag-isa, tulala. Ang reyna ay wala ng korona. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa isang iglap. Ang pinakakinatatakutan niya, ang hiya, ang kahihiyan sa harap ng lahat, ay nangyari sa pinakamalupit na paraan. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang tumayo mula sa table ni Leah. Si Adrian. Hindi siya tumingin kay Leah. Hindi siya tumingin sa mga bisita. Dahan-dahan siyang naglakad, tinawid ang espasyo sa pagitan nila, hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Tumingala siya sa kanyang ina, na ngayon ay parang isang taong nawawala sa sarili. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit narinig ito ng lahat sa kanilang paligid. "Mama," sabi ni Adrian. Ang boses ay basag, ngunit pinal. Tapos na po ang lahat. Kinabukasan,
Ang katahimikan sa mansyon ng mga Villamor ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ngunit sa labas ng kanilang mga pader, ang buong mundo ay maingay. Ang iskandalo ng Villamor Gala ay laman ng bawat pahayagan, bawat news channel, bawat social media feed. Ang mga larawan ni Victoria sa entablado, ang kanyang pagkabigla, ang kanyang kahihiyan, ay nakatatak na sa isipan ng publiko. Ang mga telepono sa mansyon na dati walang tigil sa pagring ay ngayon tahimik na parang patay. Walang kaibigan, walang kasosyo, walang kaalyadong gustong madikit sa nasusunog na pangalan ng mga Villamor. Sa isang news conference, mabilis na itinanggi ni Senator De Villa ang lahat. "I am a victim here," sabi niya sa harap ng mga kamera. "My good name was used by Mrs. Villamor for her own malicious schemes." Ang mga ahas ay nagsisimula ng magkainan. Sa umagang iyon, sa lumang bahay ng mga Santos, kung saan pansamantalang tumuloy si Leah, kasama si Nanay Flor, dumating si Mateo. At ilang sandali lang, isang hindi inaasahang bisita ang sumunod. Si Adrian. Nakatayo ito sa may pinto, payat, pagod at mag-isa. Wala na ang yabang ng isang Villamor. Ang natira na lang ay ang bigat ng pagsisisi. "Leah, attorney," bati niya. "Nandito ako para sabihin ang lahat. Lahat ng nalalaman ko. Handa akong tumestigo laban sa sarili kong ina." Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Leah si Adrian na gumawa ng isang desisyon para sa sarili niya. Isang masakit, ngunit tamang desisyon. Sa sumunod na ilang oras, sa harap ni Mateo at ng iba pang mga abogado, isinalaysay ni Adrian ang lahat. Ang mga plano, ang mga kasinungalingan, ang kanyang naging papel sa lahat ng ito. Walang siyang itinago. Isang mapait, ngunit kinakailangang pag-amin. Pagkatapos noon, umuwi si Adrian sa mansyon sa huling pagkakataon. Walang salitang namagitan sa kanila ng kanyang ina na nakakulong sa sarili nitong silid, tumatangging makipag-usap kahit kanino. Kumuha lang siya ng isang maliit na bag, naglagay ng ilang damit, at lumakad palabas ng bahay na yon nang wala ni isang kusing sa kanyang bulsa. Kinahapunan, tinawag ni Leah si Nanay Flor sa sala. Inabutan niya ito ng isang makapal na brown envelope. "Ano po ito, Ma'am Leah?" Nagtatakang tanong ng matanda. "Para sa'yo yan, Nanay," sabi ni Leah. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Sapat na yan para makapagpatayo ka ng sarili mong bahay, para makapagsimula ka ng maliit na negosyo, para hindi mo na kailangang magsilbi pa kahit kanino." Binuksan ni Nanay Flor ang sobre at nakita ang laman. Napahawak ito sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Nako, Iha, hindi ko po ito matatanggap. Trabaho ko lang po ang ginawa ko." Hinawakan ni Leah ang mga kamay ng matanda. "Hindi lang trabaho ang ginawa mo, Nanay. Naging pamilya ka sa akin nung panahong kailangan ko. Hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ang katapatan mo. Please, tanggapin mo." Niyakap ng mahigpit ni Nanay Flor si Leah, at sa yakap na yon, naramdaman ni Leah ang tunay na katarungan. Hindi lang sa pagbawi ng yaman, kundi sa pagbibigay ng gantimpala sa kabutihan. Gabi na nang may kumatok sa gate ng bahay ng mga Santos. Isang delivery rider. May iniabot na isang sulat para kay Leah. "Sinong nagpadala?" tanong ni Leah sa security guard. "Hindi ko po nakita, ma'am. Iniwan lang daw po ng isang lalaking naka-hoodie sa kanto." Sagot ng gwardiya. Binuksan ni Leah ang sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing kay Adrian. Ngunit ang mensahe ay maikli lang. Walang paliwanag. Walang paghingi ng tawad. Nakasulat lang, "Leah, hindi para humingi ng tawad, kundi para magpaalam." Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok mula sa iskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang kaso laban kay Victoria Villamor ay umuusad, ngunit dahil sa kanyang edad at sinasabing masamang kalusugan,
Siya ay inilagay sa ilalim ng house arrest sa kanyang mansyon habang naghihintay ng paglilitis. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Ang kanyang imperyo gumuho na. Si Leah naman, sa tulong ni Mateo, ay unti-unting binawi ang lahat ng legal na kontrol sa kanyang mga ari-arian. Ngunit higit pa roon, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Ang bahay ng mga santos ay muling napuno ng buhay, ngunit isang buhay na mas tahimik, mas simple, at mas totoo. Wala na siyang narinig mula kay Adrian matapos ang sulat na yon. Para sa kanya, si Adrian ay naging isang multo na lang ng nakaraan. Isang hapon, habang abala si Leah sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang bagong proyektong naiisip niya, dumating si Mateo. May dala itong kape at isang pamilyar na ngiti. "Kumusta ka?" tanong nito. "Okay lang, busy," sagot ni Leah. "Ikaw?" "Okay din. May gusto lang akong ikwento sa'yo," sabi ni Mateo. "Tungkol kay Adrian." Natigilan si Leah. "Anong tungkol sa kanya?" "Nalaman ko kung nasaan siya at kung anong ginagawa niya," sabi ni Mateo. "Wala na siya sa Makati. Namumuhay siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Laguna. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na manufacturing company gamit ang apelyido ng kanyang lola. Walang nakakakilala sa kanya roon." Hindi umimik si Leah, ngunit nakikinig siyang mabuti. Pero hindi lang yun. Pagpapatuloy ni Mateo, "Nalaman ko rin na halos lahat ng kinikita niya, bukod sa sapat lang para sa kanyang mga pangangailangan, ay lihim niyang ipinapadala sa mga pamilya. Ang mga pamilya ng mga maliliit na investor na nalugi dahil sa anomalya ng Golden Sun Holdings." Natulala si Leah. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi ito isang malaking pagbabayad utang. Hindi nito mabubura ang mga kasalanan. Ngunit ito ay isang bagay. Isang tahimik na paraan ng pag-ako sa responsibilidad. Isang landas ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang natitirang galit sa puso ni Leah para kay Adrian ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado, isang mapait na pag-unawa, at sa wakas, isang pakiramdam ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ay nagsimula ng umusbong, hindi para kay Adrian, kundi para sa kanyang sariling katahimikan. Makalipas ang ilang linggo, nagpunta si Leah sa isang grocery store sa Alabang, malayo sa kanyang karaniwang pinupuntahan. Habang tulak-tulak niya ang kanyang cart sa pasilyo ng mga dilata, isang pamilyar na figura ang kanyang nakita sa di kalayuan, namimili ng instant noodles. Mas payat, mas simple ang pananamit, may kaunting balbas, ngunit walang duda. Si Adrian, nagkatinginan sila. Ang oras ay tila huminto. Walang ibang tao sa kanilang paligid. Tanging sila lang dalawa. Walang balang ngiti, walang salita. Nakita ni Leah sa mga mata ni Adrian ang pagkabigla, ang hiya, at ang tahimik na pag-amin sa lahat. Nakita naman ni Adrian sa mga mata ni Leah hindi ang galit o pagkasuklam, kundi isang bagay na mas mahirap tanggapin, katahimikan. Pagtanggap. Sa isang kilos na kasing simple, ngunit kasing bigat ng isang buong pag-uusap, bahagyang tumango si Leah. Isang tango ng pagkilala, isang tango na nagsasabing, "Nakikita ko ang ginagawa mo. Nakikita ko ang pagbabago mo." Pagkatapos noon, siya ang unang umiwas ng tingin at marahang itinulak ang kanyang cart palayo. Hindi na siya lumingon pa. Kinagabihan, nagkita sila ni Mateo sa isang restaurant para sa hapunan. Matagal na silang laging magkasama, bilang magkaibigan, bilang magkakampi. "Leah," sabi ni Mateo, sa gitna ng kanilang kwentuhan, "alam kong maaga pa, alam kong marami ka pang pinagdadaanan, pero gusto ko lang malaman mo na kung handa ka na ulit, nandito lang ako. Handa akong mag-umpisa ng bagong buhay. Kasama ka." Isang alok ng pag-ibig. Simple, taos puso, walang pagmamadali. Tumingin si Leah kay Mateo, sa lalaking hindi siya iniwan.
Pero sa pagkakataong ito, hindi agad siya sumagot. Ang sagot ay hindi na kasing simple ng dati. Lumipas pa ang 1 taon. Ang pangalan ni Victoria Villamor ay unti-unti nang nalimot ng publiko. Ang pangalan naman ni Adrian ay tuluyan ng naglaho. Ngunit isang bagong pangalan ang nagsimulang umugong sa mga lupon ng advokasya at pagtulong sa kapwa. Ang Santos Foundation for Women's Economic Empowerment. Sa araw ng opisyal na paglulunsad nito, sa isang eleganteng function hall na puno ng mga social worker, mga abogado, mga mamamahayag at mga unang benepisyaryo, tumayo si Leah sa entablado. Hindi suot ang isang magarbong gown, kundi isang simple ngunit makapangyarihang cream-colored pantsuit. Siya ay hindi na ang biktimang asawa, kundi ang tagapagtatag. Mula sa sarili kong karanasan, panimula niya, ang boses ay matatag at malinaw. Natutunan ko na ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi lang sa puso. Minsan, ito ay nasa bulsa. Nasa kakayahang kontrolin ang iyong buhay. Ang pundasyong ito ay itinayo, hindi mula sa galit, kundi mula sa pag-asa. Dahil ang bawat sugat ay maaaring mag-iwan hindi lang ng pilat, kundi ng aral. At ang pinakamahalagang aral ay ang kapangyarihan nating bumangon. Sa audience, nakaupo si Mateo, hindi bilang abogado, kundi bilang ang pinakamalaking taga-suporta ni Leah. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Pagkatapos ng programa, habang kinakausap ni Leah ang mga bisita, isang staff member ang lumapit sa kanya. "Ma'am Leah, mayroon po sanang gustong kumausap sa inyo sa labas. Sandali lang daw po." Nagtaka man, lumabas si Leah sa isang tahimik na hallway at doon, nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa kanya, ay isang pamilyar na figura, si Adrian. Lumingon ito nang marinig ang kanyang mga yabag. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang tahimik na kapakumbabaan. "Congratulations, Leah," sabi nito. Isang maliit at tapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "You deserve all of this." "Salamat," sagot ni Leah. Walang galit, walang sakit, tanging katahimikan lang. "Hindi ako magtatagal," sabi ni Adrian. "Aalis na rin ako. Mag-uumpisa sa malayo. Pero hindi ako makaaalis ng hindi personal na nagsasabi nito. Leah, patawad sa lahat at salamat." "Para saan?" tanong ni Leah. "Salamat. Dahil ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas," sabi ni Adrian. "At salamat dahil sa'yo, natutunan kong palayain ang sarili ko sa anino ng iba." Sa pagkakataong yon, tinanggap ni Leah ang kanyang paghingi ng tawad. Tumingin siya kay Adrian at sa unang pagkakataon, ngumiti siya rito. Hindi ito mapit. Hindi ito pilit. Ito ay isang ngiti ng isang taong malaya na. Tumango si Adrian na parang iyon na lang ang kailangan niya. "Paalam, Leah." "Paalam, Adrian." Tumalikod ito at naglakad palayo. At sa bawat hakbang nito, isang kabanata ng buhay ni Leah ang tuluyan ng nagsara. Kinagabihan, pagkatapos ng matagumpay na event, tumayo si Leah sa balkonahe ng bago niyang opisina sa itaas ng foundation. Tanaw niya ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagkasawi. At ngayon, sa kanyang muling pagbangon, lumapit si Mateo sa kanyang tabi, nag-aalok ng isang tasa ng mainit na tsa. "You were amazing today," sabi nito. "We were amazing," pagtatama ni Leah. Nagtagal sila sa tahimik na sandali, magkatabing nakatingin sa abot-tanaw. "So," basag ni Mateo sa katahimikan, huminga ito ng malalim. "Ano nang plano mo sa ating dalawa?" Hindi agad sumagot si Leah. Inilapag niya ang kanyang tasa at lumingon para harapin si Mateo. Tinitigan niya ito, ang lalaking naging sandalan niya, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Isang tunay na ngiti.
puno ng init at pag-asa. Isang nangiting hindi na naghahanap ng kaligtasan, kundi isang nangiting handa ng pumili ng sarili niyang kaligayahan. Makalipas ang 1 taon, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga salaming bintana ng Santos Foundation, nagbibigay liwanag sa isang bulwagang puno ng tawanan at pag-asa. Sa isang sulok, isang grupo ng mga babae ang masayang nag-aaral ng mga bagong kasanayan sa pananahi. Sa isa pa, isang abogada ang matiyagang nagpapayo sa isang ina tungkol sa kanyang mga karapatan. Sa gitna ng lahat ng ito, gumagalaw si Leah. Hindi na siya ang tagapagtatag na nakikita lang mula sa malayo. Isa na siyang guro, isang ate, isang kaibigan. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa paghawak ng mga papeles ng negosyo, ay ngayon marunong nang gumabay sa kamay ng isang baguhan sa paggamit ng makinang panahi. Ang kanyang ngiti, na dati isang maskara, ay ngayon isang bukas na aklat ng tunay na kaligayahan. Sa kanyang tabi, palaging naroon si Mateo. Hindi na lang bilang isang legal advisor, kundi bilang kanyang partner sa lahat ng bagay. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi isang biglaang pagsiklab ng damdamin, kundi isang hardin na dahan-dahan nilang diniligan ng respeto, tiwala, at tunay na pagkakaunawaan. Lumalim ito, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagpili. Minsan, sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang simpleng tahanan, tinitingnan ng mga bituin. Isang sobre ang dumating sa koreo. Wala itong pangalan ng nagpadala. Sa loob, isang bank check na may malaking halaga, isang donasyon para sa foundation. Sa memo line, nakasulat lang sa makinilya, para sa mga bagong simula. Alam ni Leah kung kanino galing. Ngumiti lang siya at itinabi ang tseke. Ang landas ng pagsisisi ni Adrian ay tahimik, malayo, ngunit totoo. At iyon ay sapat na. Isang hapon, habang nagkakagulo sa foundation dahil sa isang maliit na Christmas party para sa mga bata, lumapit si Mateo kay Leah. May hawak itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. "Pagod ka na?" tanong nito. "Hindi," sagot ni Leah, habang pinagmamasdan ng isang batang babae na masayang-masaya sa natanggap nitong manika. Ito ang pinakamasarap na pagod sa buong mundo. Tumingin si Mateo sa kanya, sa babaeng minahal niya mula sa malayo, at ngayon ay nasa kanyang tabi na. "Mahal kita, Leah," sabi nito, hindi dahil kailangan, kundi dahil totoo. Ngumiti si Leah, hinawakan niya ang kamay ni Mateo. "Mahal din kita." Sa sandaling iyon, sa gitna ng simpleng kasiyahan, sa gitna ng mga buhay na kanyang tinutulungan, nahanap ni Leah ang lahat, ang kapatawaran, ang kapayapaan, at ang pag-ibig. Hindi sa paghihiganti niya ito natagpuan, hindi rin sa pagbawi ng yaman. Natagpuan niya ito nang palayain niya ang kanyang sarili sa sakit ng nakaraan at pinili niyang gamitin ang mga pira-pirasong bubog para makabuo ng isang bagay na mas maganda. Isang bagay na nagbibigay liwanag sa iba. At doon, sa kapayapaan ng kanyang puso, nagsimula ang kanyang tunay na happily ever after. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagbawi ng nawala, kundi sa pagbuo ng isang bagay na mas maganda